Welcome back again mga sir, this is Sowex. So for today's video, this is powered by Jollibee. So gusto ng giveaway ng Yum Burger. Type lang 87,000 Jollibee delivery. Darating sa inyo mga sir. So anyway, for today's video pala, mag-review ako ng So pasensya na pala ng last New Year kasi hindi ako nakapag ng vlog. Kasi alam niyo na medyo pagod kasi last December or last week ng December is medyo loaded tayo and then walang pahinga. And then nakakasawa rin kasi mag sound trip. Halos araw-araw yan yung ginagawa mo. Kaya hindi ako nakapag-set up ng New Year ng sound ko. Kaya nagpahinga na lang ako. So ngayon babawi ako, mag-vlog ako ng and then mag-testing tayo ng bago kong upgrade sa sound o sa setup ko. So yan mga sir, yung bago kong upgrade na mixer. This is a digital mixer or pwede rin nating tawagin itong stage box kasi pwede po ito gawing snake. Ayan, kung for example lagay mo sa gilid ng stage or sa mga gilid ng performer sa gilid ng mga speakers mo and then controlled by either tablet or laptop. So multiple controls po yan. I think kakalam ko pwede ata dito more than 5 yung magko-control dito sa or 5 mixer yung yung gagawin mo dito. This is the XR by Behringer and then powered by Midas. So kung familiar kayo sa XR series and MR series ng Midas is parehong-pareho po sila kasi yung Midas and Behringer is isa lang yung ng company yan. Yung yung main yung holdings nila is yung tinatawag natin na Music Tribe na company. So yung hawak ng yung Music Tribe is Behringer, Midas, Clark Technique is recently purchased ata nila yung. So parang nag-collab sila kasi yung MR12 and XR12 is parang pareho talaga sila ng itsura or parang same factory lang. Pero yung Midas na version is more upgraded or mas maganda yung mga features. Pero sa software ata parang konti lang yung difference nila. Sa ata yung preamp nito is Midas rin. Ito, this is powered by Midas. And then sa software parang parehas-parehas lang sila. And then, yung locking features lang yung pinagkaiba dito sa MR12. And then, yung mas maganda ata yung quality ng tunog ng. Pero hindi naman raw pang sabi ng iba kasi mas maganda yung Midas kasi mas mahal. Pero sa totoo lang, depende po yan sa tenga ng tao. So anyway, build quality, all metal po ito. So may weight po siya na hindi po to na generic lang na magaan. Ito may bigat talaga siya. And then, yan, may mga IC, power switch. And then ito po rubber po ito. Tinatanggal po ito once na nilalagay mo or pwede ilagay mo sa rack. Yan, so 2RU yung makakain ng space. And then may handle po siya. Ayun, may bigat siya. Hindi sa ordinaryo lang na mga mixers na or stage box na magaan. Ito may bigat talaga siya or solidly built. Ito yung niya. So hindi na natin ito i-check baka nang masira yung warranty natin. Kasi binili ko to last December pa sana to kaso hindi kasi to mabibili sa Lazada ng direct kasi yung price nito is around 27 to 28k. So kung bili mo sa Lazada kung bili mo sa Lazada or Shopee, parang walang option na COD or hindi sila nagsi-COD ng ganito kalaking presyo. Kaya naghanap na ako sa supplier kung sino man sa Manila, sa NCR na may ganito, is magda-direct na ako parang walang scam. Siyempre, trusted dealer rin yung bila mo nito. So ayan, around mga 29k yung magagastos mo dito kasi kasama na yung shipping. So anyway, sa connections pala nito, sa control po ito ng via Wi-Fi. So ito, Ethernet po yung gamit ko which is more stable kasi pagkakalam ko yung built-in Wi-Fi nito is medyo hindi siya stable sa especially kung madaming tao. Ito yung router na gamit ko yan. So this is all connected. Isang network lang kami ng tablet, laptop, and then yung mixer. Ito, yung Behringer. So medyo maulan natin masasira yung audio natin. So continue ko na lang ito mamaya kasi pangit ng audio pag umuulan so ayun, medyo tumila na yung ulan. Balik tayo sa vlogging. So again, this is a mas reliable na connection which is yung Ethernet. So for the inputs and outputs, meron tayong tinatawag na Midas preamps which is yung apat o yung combo jack. So
So mas maganda dito mag-connect ka ng wired o either wireless. So hindi ko lang alam kung may epekto ba talaga yung preamp sa wireless kasi parang same lang yung tunog eh. Napakinggan ko. Low noise ata yung sa ano ito sa Midas. Kasi yung may ibang preamp na medyo malakas yung humming, diyan natin mapapansin kung mas maganda yung quality ng preamp natin sa humming or sa hissing na napoproduce ng preamps. So 5, 6, 7, 8, 9, 10 is line level. Again, mic level is iba po yan yung dapat nilalagay natin dito. Advise sa inyo, mga mic po ito nilalagay dito kasi mic level talaga to. May preamp kasi ito eh. Maglagay ka dito ng line level is distorted na po yan. So ito line level to yung 5 to 10 na inputs. Dito nilalagay natin yung mga inputs natin kagaya ng line in ng another mixer, music galing sa laptop, and then other pa na inputs natin dito. So sa 11 and 12 naman is high Z. So yung mga kailangan ng DA box na instruments gaya ng guitar, bass guitar, keyboard, pwede po dito kahit wala ka ng DI box kasi instrument level na po ito eh, or pwede nakakalibrate na po ito sa mga instruments. And then syempre huwag ka dito maglagay ng inputs mo kagaya sa mga laptop. More on instruments lang to. So meron tayong left and right main out and then yung dalawang auxiliary. So pwede po ito gawin ata na may sa YouTube ata na pwede ka ditong gawing aux 4. Meron ditong aux 4. Dito yung 3 and 4. Kasi this is a stereo out. Yung left is aux 3 and then yung right is aux 4. So pwede po yan. Total of aux 4. May konting routing lang tayo na gagawin dito sa XLR natin. And then ito yung antenna niya. So again, build quality. Napaka ano po ito, ng sturdy. And then rubberized po yung gilid nito. So punta naman tayo sa software. So sa software, ito yung tinatawag natin na XR Edit. Dina-download lang po ito sa website ng Behringer. So pwede mo rin dito kukontrolin. Ayan. Or this is connected via same Wi-Fi. Again, yan yung router ko. Or dito. Yan. Yan. So sa app naman sa Android is ano po ito tinatawag na mixing station. So may free na version sa Android and then sa iPad meron ring may bayad data. Pero may ano to, mas maganda kung binili mo agad or binili mo talaga kasi maraming features na ma-unlock. So punta tayo sa channel tape natin. Ito yung mic natin. Sa house sa ngayon sa house pa to yan. Check 1 2 1 2 1 2. Yan. Yan yung house speaker natin or naka-direct sa main out. Check 1 2. Sa mic natin, ito yung mga options na gagawin natin dito or mga features nito. So gain, syempre yung input gain natin. Ayan, dapat sa 18 na to kasi DBFS to, iba yung meter ng analog na mixer compare sa digital. Sa digital kasi 0 talaga yung pinakataas nila, hindi po yan unity. Kung sa analog, yan yung unity niya. Ayan, DBFS po to. I think minus 18 yung unity ng DBFS or yung mga digital mixers. So sa inputs, pwede natin yung configure yung input natin. Yan. Sa gain, ayan, gain. May polarity po yan. So hindi na natin kailangan ng polarity cable. May built-in polarity na po yan. So kung condenser mic yung nilagay natin dyan, so pwede natin yung ilagay ng pantong power. Yan. And then link. So kung gusto mo i-link yung channel 1 and channel 2 para mag-iisang volume lang, and then yung isa yung EQ, pwede natin yung i-link yan. Yan. Link. Yes. Tingnan natin. Ayan. Nakalink na po yan yung channel 1 and channel 2. Yan. So isang volume na sila. And then yung isa yung processing yan. So pero hindi natin gawin yan. Tanggalin natin yung link. Yan. So first effect is gate. Kaya mostly ginagamit lang talaga yung gate is para sa drums. Or sa mga drum kit natin na merong magkakatabi yung mic kasi nabibleed yung tunog ng mga drums or pumupunta sa ibang mic. Kaya kina-cut off talaga agad ng gate para magsha-shut yung mapatay yung music or yung yung levels na pumapasok dito isa i-cut off niya. Parang gate siya, yan yung purpose ng gate sa instrument, more on kick siya. Or sinasarado niya yung channel para hindi na pumasok yung ibang signal. Especially yung mga bleeding cymbals, yung mga magkakatabi na instruments.
Again, syempre may parametric dito na with RTA. So, pwede mo tong sa magkakat ka ng feedback, pero sa monitor, sa auxiliary mo siya ilagay. Pero ito yung main mo na na EQ para sa mic mo. Parametric, or pwede mo rin gawin as I think pwede ata ito ng hindi ko lang kung pwede ito gawin as graphic or siguro channel insert lang. So pwede mo yan i-low cut, ayan, boost, cut, pwede po yan. Ayan, check. Lagyan natin ng volume para ma-demonstrate natin ng mabuti. Check, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ayan. So, yan. Yan yung may EQ. Ito yung walang EQ. Check, 1, 2. Ito yung walang EQ. Yan may EQ. Low cut, check, 1, 2, yan, 2. Ito yung tatanggal ng bass ng natin, ng vocals. Para mas malinis. Check. Check, 1, 2, yan. And then, may compressor rin siya para sa vocals. Mas maganda lang sa is may mga preset na po siya. Gaya nito sa wired natin na compressor. Yan. Vocal, for example, gawin natin vocal. May preset na siya ng compressor. Naka-automatic on siya. Para lalakas yung tunog na rin. Check, 1, 2, yan. So, yan yung purpose ng compressor. Para kinocompress niya yung signal, yung may mahihinang signal sa malakas na signal. Yung malakas na signal is binababa niya, then yung mahihina is tinataasan niya. And then syempre may mga effects po yan tayo mga sir. Sa effects, ito yung mga effects niya. Ayan. Reverb. So may mga pagpilian tayo dyan ng mga fully customizable na tunog ng reverb. Delay. Ayan. Distortion. Para sa gitara. Dynamics. DSR. Ito yung tatanggal ng sa ating vocals, precision limiter, combinator, and then other compressors na medyo analogish or ilang or lang ng parang kukunti lang yung knob or mas mas maganda ipihitin kasi simple lang or madaling intindihin. Ito naman meron tayong ditong dual stereo na graphic equalizer and then yung other klase ng equalizer. Modulation, pitch, spatial. Ito may sonic maximizer tayo dito. Hindi na tayo kailangan bumili ng pwede mo ito lagay sa sa main out mo or sa left and right. Filter, guitar, simulator, and then miscellaneous. So kasi yung effects 1 natin is plate reverb. Maglagay tayo ng effects sa mic natin. Ito. Effects N1. Ito yung channel 1. Effects N1. 1, 1. Yan, nag-feedback na tayo. Check, 1, 2. FX2 pala to. Ito yung FX1, itong reverb. Check, 1, 2. Yan. Ito yung FX2 is yung delay ata. Check, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yan. So, hindi pa natin natin yung house natin. Wala pa tayo sa monitor. So, dapat yung effects return instead natin is naka-unity. Yan, para mag-epekto yung effects. Yan yung effects natin kanina. So, balik tayo sa main channel. Yan, so ito yung music natin. Pwede natin yung lagyan ng effects sa totoo lang, kung gusto mo lang. So, paano naman yung auxiliary out natin? Yan yung monitors natin. So, pwede yan. Bus 1. Yan yung auxiliary natin kasi naka-route po yan sa natin, output matrix sa auxiliary. Aux 1 natin, aux out 1 is nasa bus 1 yung out natin. Aux 2, syempre sa bus 2. Hindi naka-pre-fader po yan. Hindi po yan sasama sa fader ng main out natin. Ayan. So, walang main out. Punta tayo sa bus 1. Ayan, bus 1 pa na yan. Ito yung volume lang. Ayan. So, syempre sa mic is may rin tayo. Patayin mo natin yung mic sa main. Ito yung house na mic. 1, 2, 1, 2, wala na. Punta tayo sa bus 1 kasi yan yung auxiliary natin. Check, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, yan. So, masyadong mataas ata yung gain ko. So, ayan, yan yung dito. So, customizable po yan. May mga level po yan na pwede nating ng lagyan ng para mas madaling intindihin. So, yung ko na lang, yung inaaral ko na ngayon is kung paano mag-send ng effects sa monitor natin. Kasi hindi ko pa alam kung paano mag-routing ng effects send ito.
So kasi hindi naman ako, parang baguhan pa nga ako dito. Wala pa akong masyadong alam dito sa ano natin sa digital mixer na to. Yan. So mas maganda lang pumihit sa kasi mas malaki yung failure compare sa laptop. Sa laptop is more precise na ano to na settings. Kung gaya nito sa main out natin, ito yung main left and right natin, isa gumamit ako ng graphic EQ, pwede rin parametric. Hindi may RTA po ito. Yan, so graphic, mapatutugtog tayo dito. Yan. 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 So, ano pa ba? Sends. Mixer. Ayan. So ayan, yan ang muna yung ano natin dito kasi hindi ko pa na fully ano yung mga features nito. So again, USB, kung may player, may music ka sa USB mo. I think WAV files lang ata yung mababasa nito. Hindi siya hindi ko alam kung magtatanggap siya ng mga MP3. And then kung gusto mo mag-record ng mix mo dito, pwede mo yan. Pwede ka dito mag-record ng mix mo. Ayan, ito record. Yan. I-record mo lang yan, magsisave sa USB. Yung ni-record mo na, for example, nagla-live stream ka. Yan. Nag-live stream, hindi naman pwede live stream. Or nag-jamming ka, may mga instruments ka nag-input dito. Pwede mo yan na-record. Parang may recording studio ka na rin. So, ayan mga sir. Hope you like a video for today and sana marami kayong natutunan kahit baguhan pa lang ako. Hindi masyadong, hindi pa nakapa yung digital mixers na yan. So, hope you like our video and thank you sa panonood mga sir.